Pag-usapan natin mga misconceptions po pagdating po sa life insurance. Ang life insurance product daw po ay investment product. Hindi din po. Ang investment product, ang purpose po niyan ay lumago yung value niyan over time. Mag-grow siya over time. For example, nag-invest po tayo sa property. Bumili po tayo ng 1 hectare na property. Then, after 6 months, balikan mo yung lupa mo, ilang hectares na? Isa pa din. So, isang hektarya pa rin siya. As long as hindi ka bumibili ulit ng bagong property, kung ilang hektarya yung nabili mo, same lang din yan ng hektarya na babalikan mo. After 1 year, balikan mo ulit yung lupang binili mo, hindi naman siya lumalago, hindi siya dumadami, tama? Isang hektarya pa rin. Ano ang lumalago? Yung presyo niya. Yun yung nagbabago. So pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. In most cases, lagi naman, madalas tumataas yung value ng property. Maliban na lang kung yung lupa mo ay sa tabi ng ilog, na kinakain ng ilog yung lupa mo. So therefore, bumababa ang value niyaan. Most likely, no? So example ay pag-i-invest sa stock market, nakabili ka ng shares for example ng Jollibee. Bumili ka ng shares ng Jollibee, nakabili ka ng 100 shares for example. After 3 months, balikan mo, 100 shares pa rin siya. As long as hindi ka bumibili at hindi ka rin nag-withdraw. So hindi siya nababawasan, hindi rin siya nadadagdagan. Ang nababago lang ay yung presyo ng shares mo. From time to time, nababago siya, depende dun sa pagtingin ng mga investors, anong sitwasyon ng market. Maraming factors no, para ka-apekto dun sa presyo ng shares natin sa stocks. Unlike sa VUL insurance na sinasabi nilang investment, ang VUL po ay may tinatawag na units, na yun yung sinasabi nilang investment component ng insurance product na VUL. So units na yon, ang purpose nun ay bayaran yung mga cost of insurance at other charges. So pag nagbayad po tayo ng ating premium, kino-convert po yan into units. And yung units po na yon, kinakaltas po yan ng insurance company to pay insurance cost and other charges. For example, dyan yung mga management fees, no, etc. So yun po ay regular na binabawas po sa ating policy. Kung nakabili ka ng units this month dun sa iyong policy, for example, 100 units na lang yung nabili mo this month dahil nagbayad ka ng premium mo sa iyong VUL policy. Pag chinek mo yan, the following month, hindi ka nagbayad ng premium, for example, hindi ka pa nagbabayad, tapos binisita mo yung numbers ng units mo, mababawasan yan dahil sa cost of insurance. Madadagdagan yan kapag nagbayad po ulit tayo ng ating premium. Mababawasan yan kapag nag-withdraw po tayo ng ating premium or kapag na-impose na po yung mga charges. The following month, yung pong naipon nyo pong units, mababawasan ulit siya. Bakit? Kasi nga, may cost of insurance po ulit yan. In most cases po, kung di po ako nagkakamali, every month po yan na binabawas no, yung cost of insurance dun sa ating policy. So, monthly po yan na nagbabawas. Ilan ang nababawas? Depende. Depende po sa coverage, depende po sa riders, kung meron mang additional riders na naka-attach doon sa ating insurance policy, depende po doon sa age natin. Maraming factors, kung rated ba tayo, mga ganyan. So may mga medyo ma-technical na po, alam po ng mga insurance agents nyo po yan. Ang point lang po doon ay nababawas siya. Unlike po sa kung nag-invest po tayo sa shares or sa property, hindi siya nababawasan. Kung ilan yung shares na nabili mo sa stocks, kung ilang hectares ba? Hektarya na lang. Pero hectares, no? So, ilang hektarya ng lupa ang nabili mo, balikan mo siya after 1 year, is the same number ng hektarya ng lupa ang makikita mo. Unless kinamkam nung kapitbahay, no? Hindi naman. Sa papel, no? Di ba may titulo naman yan. Yun talaga yung lupa mo. Hindi siya nababawasan, hindi rin siya nadadagdagan unless ibenta mo or bumili ka ulit. Ang nababago lang, yung value niya. Sa VUL, nababawasan siya at the same time, nababago ang kanyang value. So therefore, hindi mo siya makonsider na investment. Dahil kapag dumating na yung time na kakailanganin mo na siya, yung expectations mo sobrang layo na dahil nabawasan na nga nabawasan na dahil sa mga charges. Ericsson, nagbabayad naman ako ng premium, di nadadagdagan din siya. Pero nababawasan pa din. As you age, nababago yung binabawas
as you age. Hindi siya fixed eh. Habang kakaedad tayo, lumalaki syempre yung tsansa, yung risk na tayo ay, may mangyaring hindi inaasahan. So therefore, tataas ngayon yung presyo ng insurance. So, babawasan tayo ng mas malaking units in the future. Kaya ang VUL po, kung pansinin po ninyo sa policy po ninyo, sinasabi niya po dyan, after 10 years, kung ang units po ninyo, yung numbers ng units ng inyong policy ay hindi sapat para bayaran po yung mga cost of insurance and other charges, ay posible na kayo po ay singilin o i-require ng additional payments para makabili ulit ng units para may ma-deduct sila dun sa ating policy. Isa ganon, magtuloy yung ating insurance. Kaya ang life insurance po ay hindi po siya investment product.